na i-present niya po yung Kristo ay hindi manlalalang. Ako naman po, ang aking pong i-present, ang Kristo ay manlalalang. Ano po ang magiging batayan ng inyong balik na lingkod yung ito? Na ang Kristo ay manlalalang. Kukunin ko po yung talata na ginamit po ng kapatid. Yung aklat po ng Genesis. Sapagkat yung nakalatag po doon yung salitang lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ngayon, yung salitang lalangin po natin, hindi po nangahuhulugan na walang kausap. Lalong hindi po nagsasalita na mag-isa ang Diyos. Dahil sa salitang lalangin natin. Ngayon, sa pahayag po ng ating kapatid, naniniwala naman siya, walang pag-uusap eh. Si Kristo ang kausap doon eh. Bakit sa kanyang kapahayagan? Ngayon, sa salitang ito, may kausap ang Diyos. Ang kausap po ay manlalalang. Dahil ang salitang ginamit, lalangin natin. Lalangin natin. Ngayon, kung sa salitang lalangin natin, minsan nagkakaroon po ng tinatawag na dalawang kaisipan kapag naibaba sa 27. Dahil sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa sarili larawan. Dito, lumilitaw, isa na. Nilalang ng Diyos, isa na. Pero sa 26, lalangin natin higit sa isa. At ang kausap ay manlalalang. Ngayon, sino ang kausap? Sinong kausap ng Diyos? Ang sabi naman ng ilan, anghel. Pupul po ang Biblia. Ang anghel po hindi tapat na saksing totoo pagdating sa paglalang ng Diyos. Sino ang kausap? Titignan natin sa Revelation. Revelation 3:14. Ganito ang nasusulat po. Pansinin lang po ninyo. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siyanawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kung sa kalagayan ng tapat na saksing totoo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po anghel ang kausap ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pahayag sa talatang ito, saksing tapat ang totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya makikita po natin, nung sabihin ng Diyos, lalangin natin. Yung kausap manlalalang sa mga bagay, ito po yung saksing tapat at totoo na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po ang katibayan? Batay po sa paglalang. Meron pong ganitong pangungusap. Gagamitin ko rin po yung talatang ginamit kanina. Pansinin po ninyo, mga kapatid ko, doon sa aklat ng Isaias, sa 40
verse 44, ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong malulubos. At niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay na naglaglag na mag-isa ng langit at naglaglag ng lupa. Sana meron kayong mapansin, hindi sinabing ako'y dalawa, kundi binanggit rito ng Panginoong Diyos na mag-isa. Mag-isa po ang nag-anyo at naglaglag ng langit at naglatag ng lupa. Ang tanong, dito sa isang ito na lumikha, mga kapatid, meron pa bang ibang Diyos na kinikilala niya? Itataas ko lang po. 44 verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli. At liban sa akin ay walang Diyos. Dito mapapansin po natin yung mag-isang nag-anyo at naglatag at ng lupa. Ako ang una at ang huli. Liban sa akin, anya, walang Diyos. Meron lang po kung ipapapansin. Kasi rito, hindi na dalawa eh. Akong mag-isa. Ayan. Ngayon, merong ginamit na salita, ako ang una at ang huli. Ngayon, pansinin naman lang po natin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Aklat ng Revelation. Sa 1:17, ganito ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At nang siya'y aking makita, ay nasubasog akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Pansin lang po ninyo, sinabi po sa aklat ng Isayas, yung mag-isang lumalang o nag-anyo, walang Diyos liban sa akin, ako ang una at ang huli. Sabi naman ng Panginoon, ako ang una at ang huli. Ilan ang nagmamayari sa una huli? Isa lang. Isa lang. Kaya hindi naman nakalilito eh. Pagdating doon sa 27, Genesis 1:27, nilalang ng Diyos ang isa. 26, lalangin natin ng tao. Kausap. Yung kausap, si Kristo naman nalalang, kaya mapantay sila eh. Pantay. Walang pag-uulusan. Pantay po. Kaya kung sinasabing pantay, maging sa tinatawag na letra, yung D, capital D, ang Kristo. Ang Ama, capital D rin. Kahit yung sa salitang Father, na tumutukoy kay Kristo, capital din. Maging sa Ama, capital din, pantay po sila eh. Kaya hindi naman kataka-taka na sabihin ni Kristo, ako at ang Ama'y iisa. Kaya kung merong sa isip na maglalaro po sa atin, kung may kausap yung Diyos na manlalalang, ang kausap ay manlalalang din,
Sa salitang lalangin natin, lumilitaw dalawa ang Diyos. Sa isip lang yon, sa isip. Pero sa Biblia, sabi ni Kristo, ako at ang Ama, iisa. Kasi sinabi na iisa ang manlalalang. Kaya ang ating Panginoong Kristo, maraming talata po na talaga po siya ay manlalalang. Ano ba po ang katibayan? Mga kapatid, pansinin po ninyo, meron po ako ipapapansin. Yung nakasulat po sa aklat ng Kawikaan, merong ganitong pangungusap. Sa 13, verse 4, ang pagkasabi ng pagtatanong ay ganito: sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino ang nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? Nagtatanong po, ano ang pangalan? Yung nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa. Ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Dito mag-ama ho ito. Mag-ama. Yung ama, nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa. Kaya ano ang kanyang pangalan? Ako kilala ko ayon sa Biblia At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Magkasama talaga ito. Kung sa salitang lalangin natin. Ano ang katibayan? Pansinin po ninyo yung aklat po ng Kolosas. Ito muna po ang ipapapansin ko po. Sa Kolosas, sa Kapitulo 1, na ang talata po ay 15. Ito po ay aking ibababa sa 17. Na siya ang larawan ng Diyos, si Kristo, na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ang sabi, na siya ang larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Yung salitang ilalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Kaya ang larawan ng Ama ay ang anak. Kaya sa salitang ito, baka isipin po natin ang panganay na si Kristo kasama doon sa lahat ng nilalang. Ay hindi po ganoon. Dahil ang sabi po rito, pansinin po ninyo, na siya ang larawan ng Diyos, si Kristo, na di nakikita. Pansinin po ninyo, hindi nakikita, Yung larawan ng Diyos na si Kristo, hindi nakikita. Tapos, itutuloy ko po. Panganay ng lahat ng mga nilalang. Panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi kasama sa nilalang, kundi siya'y panganay sa lahat ng nilalang. Ano bang kahulugan ng salitang panganay? Dito rin sa 17, kasama ba sa nilalang? Sa 17. At siya, si Kristo, ang una sa lahat ng mga bagay. Kasi po ninyo, at siya, ang una sa lahat ng mga bagay. Yung nilikha, siya ang una sa nilikha. Amen. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. Biro mo lahat ng bagay, nabubuhay dahil kay Kristo. Nabubuhay. Kung walang Kristo, walang kasama ang Diyos sa paglalang, hindi mabubuhay ang lahat ng mga bagay. Dahil ang buhay ng lahat ng mga bagay kay Kristo. Ayan. Okay? Ngayon, ito pa po ang katibayan sa aklat po ng John. Pansinin po ninyo mga kapatid ko kay Kristo. Sa
lang po nandyan, sa Kapitulo 1, 3, ijajab po ito ng 10. Ganito po ang pagpapatunay po ng isang alagad. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Si Kristo po yun, ha? Yung pinatutuhanan po rito. Ulitin ko, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ay hindi magagawa ang lahat ng bagay kung wala siya. Kaya tama yung sabihin ng Diyos, lalagyan natin ang tao. Para magkaroon ng katuparan, kailangan naroon si Kristo. May kausap ang Diyos ayon doon sa paglalang upang magkaroon po ng katuparan yung sinasabi ng alagad na si Juan. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Si Kristo yon. Sa Diyos, siya'y nasa sanglibutan. Okay? Si Kristo, ha? Siya'y nasa sanglibutan. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamagitan niya. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Anong ginawa ng sanglibutan na hindi siya nakilala, na gumawa o lumala? Ito po ay pinatutunayan po ng mga apostol, lalong-lalo po si Apostol Pablo. Sa unang Korinto, ganito po ang nasusulat po. Last na po ito, no? Sa Kapitulo 2 ng unang Korinto, 7 hanggang 8. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinilaga ng Diyos bago pa ninalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napakilala ng sinumang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, isin sana hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ito, pinatutuhanan po, hindi nakilala. Yung gumawa ng sanglibutan na pumarito, ipinako eh. Okay.